Paalala sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa Elena Bernales ng Batch Thread ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay leadership and legacy o Moses' death. At ang ating Bible verse ay mula sa Deuteronomy chapter 34 verse 1 to 12. Sasabi sa ating scripture ngayong araw, wala nang bumabagong propeta sa Israel na gaya ni Moises na siyang naipag-uusap sa Panginoon ng mukhaan o harap-harapan mga kapatid. Ito ay ayon sa Deuteronomy chapter 34 verse 10. Ang Deuteronomy chapter 34 mga kapatid ay isang tahimik ngunit nakapangyarihang pagtatapos ng kwento ni Moses. Matapos ang 40 taon ng pamumuno ni dinala siya ng Diyos sa bundok o bundok ng Nebo. Mula roon, pinakita ng Diyos ang lupang pangako, ang lupang pinangarap, pinaglaban at hinintay ng buong buhay ni Moses. Ngunit may isang masakit na katotohanan dito mga kapatid. Hindi siya papasok doon. Sa mata ng tao ay parang unfair ito. Siya ang humarap kay Pharaoh, siya ang nagtaas ng tungkod sa dagat na pula, siya ang makyat sa Sinai at tumanggap ng kautusan. Pero ang leadership ng Diyos ay mas malalim na sukatan kaysa sa gantimpalang nakikita ng mga tao. Pinapakita ng Diyos mga kapatid kay Moses ang lupain hindi bilang panunukso kundi bilang pagpapatunay na tupad ng kanyang pangako. Kahit hindi siyang pumasok, alam niyang hindi nabigo ang ating Panginoon. At inilibing siya noong Panginoon, ngunit walang nakakalam ng kanyang libingan hanggang ngayon. Dahil ayon sa Deuteronomy chapter 34 verse 6. Napaka-unique na detalye ito mga kapatid dahil walang monumento, walang dambana, walang libingan na pwedeng sambahin. Dahil ang tunay na legacy ni Moses ay hindi bato at alaala. Ito ay isang bayang handang magpatuloy. Ang leadership ni Moses mga kapatid ay hindi tungkol sa pagiging sentro. Ang kanyang layunin ay handa ang bayan maglakad kahit wala na siya at nagtagumpay siya. Si Joshua ay napuspos ng espiritu ng karunungan at sinunod siya ng mga Israelita. Ito ayon sa Deuteronomy chapter 34 verse 9. Itong marka ng tunay na leader. May iwan siyang susunod sa kanya. Ang legacy ay hindi kung gaano kakatagal lumuno, kundi kung gaano kakahanda ang mga taong iniwan mo. Minsan kasi mga kapatid, gusto natin makita ang bumbungan ng ating pinaghirapan. Pero tinuturo ng kwento ni Moses na may mga bagay na ipinapasa ng Diyos sa susunod na henerasyon. Hindi ito pagkatalo, ito yung pagtitiwala sa Diyos. Ang buhay ni Moses mga kapatid, patunay na ang sukatan, tagumpay at katapatan hindi nagpagtatapos. Sinatapos niya ang kanyang takbuhin kahit hindi na niya nakikita ang lahat ng resulta. Kaya mga kapatid, kung matapos ng kabanata ng pamumuno mo ngayon, sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho, o sa pananampalataya, ano ang maiiwan mo ba? Isang pangalan ba? Direksyon, alaala, o isang handang magpatuloy? Ang tunay na leadership mga kapatid ay hindi nasusuka sa kung saan ka nakarating o di kung saan ka nahihanda maglakad pagtapos ito. Tulad ni Moses, maaaring hindi natin makita ang lahat ng bunga, pero kung naging tapat tayo, ay sapat na yun sa mata ng Diyos. Ito nagtatapos ang daily devotion. Maraming salamat sa panonood.